with Mama Colleen. Welcome to Heart with the Mama Colleen. Dear Mama Colleen, kailangan ko ng payo mo dahil sa totoo lang, sobrang durug na durug po ang puso ko ngayon. Dapat ngayong December, nakitrending ka pa sa Katniel. Teka lang. Sabi niya dito, ngayong December, ika-11 years na namin ng dati kong karelasyon. Katrin, ikaw ba to? Ngunit nang dahil sa paulit-ulit na pangyayari at napagod ako, natapos ang yugto ng aming relasyon. Itago mo na lang po ako sa pangalang Mariel, 32 years old, taga Novaliches. Mama Colleen, muli ako si Mariel, 32 ng Novaliches. Dati kong kaklase nung high school, si Jason. Siya po yung dati kong karelasyon na tinutukoy ko po. Gwapo, talentado, marunong sumayaw, at sa arts, madiskarte. Kahit anong gawin niya sa trabaho, nagiging successful siya. Masikap sa pag-aaral, at bukod sa lahat, mabait. Mama Colleen, ako naman nasa top ako academically speaking. Sobrang mabait, magaling makisama, at pasensyosa. Dahil naging magka-partner kami sa isang high school project, sa isang school project, saan galing yung high school? Dahil magka-partner kami sa isang school project, hindi po talaga maiwasan na mahulog po ang loob namin sa isa't isa. Nung tumungtong kami ng college, niligawan niya po ako for 3 months. Hindi ko na pinatagal kasi kilala naman siya ng magulang ko at may tiwala naman sila sa kanya. Ma-effort siya sa akin noon. Yung tipong hatid sundo sa school. Palibasa pareho kami ng school na pinapasukan noon. Supportive siya sa mga gusto namin sa buhay. Sideline, diskarte, projects. May pangarap sa buhay at malambing siya. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na ibigay ko na sa kanya yung matamis kong oo. Gumraduate kami ng college, nagkatrabaho, mas lumawak yung mundo namin. May set of friends siya, ganun din naman ako. Hindi naman may iwasan na magbago ang mga ugali namin sa isa't isa over the years, kaya madalas napagtatalunan namin ang mga pag-uugali namin. Pero Mama Colleen, lahat ng yon na-survive naming dalawa. Masasabi mo na rin na lumaki kami pareho sa isa't isa. Pero itong problema na ito, yung sobrang sinubok kami pareho. Yung tipong hindi ko kinaya. Oh no! Biruin mo, Mama Colleen. 4 na beses ko na siyang nahuhuli sa pangbababae niya. Nahuli ko siyang may kausap sa messenger niya. Tapos, lagi niyang pinapalabas. Nakatrabaho ko lang yun.
Huwag mong lagyan ng mali siya. O kaya naman, sasabihin niya, huwag mo naman gawing big deal ang paglabas-labas ko kasama ng iba. At marami pang nakakatangang excuses. Oh no! Makikipaghiwalay ako. Tapos, siya naman yung todo suyo sa akin para maayos yung relasyon namin. Papatawarin ko na naman dahil nga mahal ko siya. Alam mo yun, Mama Colleen, yung mas pinipili ko ang pagmamahal. Pinangahawakan ko ang salitang pagmamahal kaysa matapos po ang lahat sa aming dalawa. Pinatawad ko siya ng maraming beses, pero uulit-ulitin pa rin niya. Hindi lang dyan nagtatapos ang mga pangyayari sa amin, na nag-decide na po akong humiwalay na sa kanya ng tuluyan. Yung savings namin para sana sa future namin, pampakasal, at para sana sa aming buuin na sariling pamilya, nagalaw niya ng dahil pa rin sa pangbababae niya. Oh no! Napuno ako sa kanya. Oo, Mama Colleen. At dumating na rin ako sa punto na naawa rin ako sa sarili ko. Yung tipong iniisip ko na parang nasayang yung 10 taon ng buhay ko dahil umikot ang mundo ko sa kanya at minahal ko siya. Umasa ako na kami na habang buhay. Mama Colleen, mahirap na masakit. Nabibitawan ko na yung 10 years na pinagsamahan namin. We grow old together. We matured together. Akala ko may habang buhay, pero wala pala. Tama ba yung ginawa ko makipaghiwalay sa ex ko? Na mahal ko pa rin naman talaga hanggang ngayon. Oh no! Kasi sa totoo lang, parang ako yung nasasaktan ng todo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Oo, mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Tulungan mo naman ako, Mama Colleen. Nandito pa rin sa puso ko at nasa isipan ko yung ideya na balikan siya. Pero nagtatalo rin sa isip ko na tama na. Muli, ako, si Mariel. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. You grow old together. Maybe it's been a routinary, kaya naghanap ng iba. Nagsawa, kaya tumikim ng iba. Oh no! Yun yung masakit eh. Yung after all these years. Akala mo dahil matagal na kayo na habang buhay. Pero wala pala talagang ganun, bebe ko. Years of being together is not really an assurance na kayo na habang buhay. Pero alam mo ang pinakamasakit na part dito, bebe ko? You're all out sa kanya. Nakaset na yung planong habang buhay mo nakasama siya. Pero ikaw, habang nagpaplano ka nakasama siya, siya pala, hindi ka nakasama sa plano niya. Oh no! Dahil lumihis na siya ng landas, dahil nag-iba na yung pangarap niya, dahil iba na yung gusto niya, at hindi ka na kasama dun. Oh no! Yun yung pinakamasakit. In short, umasa ka na may forever sa inyong dalawa. Pero siya, sumuko na
at gusto ng tuldukan kung anuman ang meron sa inyong dalawa. That's life. Yan ang kakambal ng pagmamahal. Na again, kahit ibigay mo ang lahat, kung ayaw niya na, wala kang magagawa, kundi sumuko na rin at pagbigyan ang nais niya. Oh no! Masakit, 'di ba? Na maghihiwalay kayo, masakit. Na parang isang dekada ng buhay mo, inilaan mo sa kanya. Pero for me, no, nabanggit mo kanina na parang 10 taon ng buhay ko, umikot ang mundo ko sa kanya, nasayang. For me, wag na nating sabihin yung nakakasayang naman, nakakapanghinayang naman. It's all good for me. At least for 10 years. Pinrove mo sa sarili mo na kaya mo maging totoo for 10 years. At least nakita mo yung capability mo kung paano ka magmahal. What matters most is totoo ka. What matters most is ibinigay mo yung pagiging totoo mo at walang makapapantay doon sa pagiging totoo mo. So, no regrets, just thank you, and say hello to your nexts. Diba? Parang ano lang yan eh, pag-a-apply ng trabaho, bebe ko, diba? Nag-resign ka sa trabaho mo, you've been in that industry for 10 years and then you give up. Pag lumipat ka ng another job, mataas kang nakatingala, hindi ka mahihiyang mag-apply, mayabang ka pa nga eh. Bakit? Kasi you will prove to the new company na deserve kang tanggapin nila kasi naging totoo ka sa service mo for 10 years. Kumbaga marami kang naging ambag sa dati mong kumpanya na pwede mong dalhin sa bago mong kumpanya. Na naka-chin up ka, na hindi ka mahihiya, at kung tutuusin, magiging proud ka pa. 'Di ba? Yun yung maganda eh. So, again, walang pagkakalayo yan sa relationship. Huwag ka nang manghinayang. Kasi una sa lahat, ikaw naman ang kanyang sinayang. 'Di ba? At masasabi mo na hindi pa ikaw yung naging dahilan kaya kayo naghiwalay. So kung may bago mang darating sa buhay mo, sigurado ako, naaalagaan ka niyan, pahahalagahan ka niyan, dahil alam niya kung paano ka magmahal. 'Di ba? Alam niya kung anong klase kang tao. Alam niya na hindi ikaw ang nagloko. So the more na mas poprotektahan ka niya at iisipin niya na hindi niya gagawin kung ano man ang ginawa ng ex mo sa'yo. So what's the lesson here, bebe ko? Yes, it's painful. Yes, nakakaiyak. Yes, nakakaumay. 'Di ba? Pero ang maganda dito, the good news here. Lesson, wag na tayong manghinayang. Wala kang dapat patunayan. Nagmahal ka lang ng totoo. Pero ikaw ay sinayang. Kung meron mang magkakaroon ng regrets dito, yung ex mo na ang pangalan nito, Jason. Tama, Jason, no? Si Jason, dahil sinayang niya ang isang tulad mo. Diba? Kaya let go. Chin up, girl. Mape-pressure tuloy yung magiging bagong jowa niya ni Jason. Kasi paano tatapatan ng bagong jowa ni Jason ang level mo? Diba? Yung level ng pagmamahal mo, yung level ng pagiging pasensyosa mo, yung level ng pangunawa mo. Naku, sigurado mape-pressure yan. Kaya move on with a happy smile. Move on na may positibong pananaw, na hindi man naging magandang ending ninyong dalawa, at least may magandang bukas para sa iyo na nakaabang.
amen. Kawinner yan po ang kwento ni Mariel. 32 years old, taga Novaliches, dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Lastly, huwag ka masyadong matakot na porque 32 ka na, sarado na ang oportunidad sa'yo para magmahal. No, wala sa edad yan. Nasa performance yan. Performance kung paano ka magmahal. Alright, wag ma-pressure. Tandaan, age is just a number. Once again, 91.5